Welcome, welcome sa bahay ni Kuya Mel. Welcome sa bahay ni Kuya Mel. Welcome sa bahay ni Kuya Mel. Magandang umaga po mga kalingap, mga ate, mga kuya. Yan, nandito po tayo ngayon sa Lighthouse. Yan, report lang po muna tayo bago tayo mag-scout. Mag-scout tayo ngayon maghapon. Maghapon akong lalayas ngayon. Kapita nga naka-gear tayo na pang-scout. Magmumotor lang ako. Yan. Wala po sila Kuya Bal ngayon. So, nandito lang. Yan si Bilyones TV. Yan po. Yan si Rodamix Vlog. Ayun si Rodamix Vlog pala. Ayun. Ayan. At si Maria Cusinera. Yan. Wala rin po naggagawa ngayon. So, stop muna po yan. Maganda na po itong ano. Yan. Maganda na. Yan. So, ayun. Bago lang tayo umalis. Dumaan muna tayo dito. So, yun mga kalingap. Yan. Meron lang po akong tatanungin isang tao dito na ito po ay nasasangkot sa lahat ng mga issue. Itong tao na to, sangkot po ito sa lahat ng mga issue. Kaya, ito na po siya. Okay mga kalingap, ayan po si Birador. Ayan. So Birador, siguro napanood mo yung live ko kagabi. Hindi ko napansin ko yung kasi na binuntahan ako kanina gabi. Ganyan po talaga yan si Birador. Hindi naman po. Hindi po. Matumatis ka business. Oo. Hinahanap ko lang ka business kagabi. Oo. Ba't hindi mo ako bimessage? Sana sumunod ako. Hindi, nung hanabi ka kasi patapos na gabi nag-ano. Hinahanap ka kasi may tinatanong kung nasan ka raw. May bibigay sa akin. Ewan ko lang. Hindi, joke lang. So, shout out kay Ka-Business, ano po. So, ayan, kasi doon sa issue no ng watak-watak na mga supporters, sponsors ng EDSI. Yan totally ako ganun nga nangyayari. 'Di ba? Kasi kagabi, nag-live ako, nag-reaction ako kagabi diyan regarding doon sa pagkakawatak-watak. Sabi ko, itong mga usapin na to ay nonsense. Kasi yung pagiging mga one-sided ng bawat isa ay nonsense yan. Kasi ang sinusuportahan nila ay EDSI. Kung ano yung gusto ng magkabilang side, no? Dapat suportahan nila. 'Di ba? Kung talagang mahal nila, yung sinusuportahan nila na kung sino man, kung EDSI, kung Edu man or Beyonce man, kasi nga love team 'yan. Wala naman EDSI ang suportahan. Dapat EDSI ang suportahan. Yan naman talaga yung nasa dito. Kasi nga wala naman team na isa lang. Team nga ibig sabihin dalawa or marami 'yan. Yan. Hindi yung isa-isa lang, 'di ba? So, yung pagiging one-sided is nonsense 'yan. Oo naman, totoo yan. Kasi one-sided ka. Ano pa yung sinabi mo na supporter ka ng EDSI kung one-sided ka lang? exactly, 'di ba? Yan yung nagalaban natin. Oh, yun din yung ano ko, yun din yung punto ko. Kaya pinanawagan ko kagabi bago ako nagbigay ng aking last word o pamamaalam kasi kung hindi na ako makapag-live ito patungkol dyan sa EDSI, di ba? At least nakapagbigay ako ng payo or nanawagan ako na kung ano yung dapat gawin. So nanawagan ako na imbis na mag-away-away, maski pati yung mga vlogger, subungan sila doon sa mga vlogger na may hawak kay Edu, may hawak kay Beyonce. Imbis na magsumbong sila ay mag-ano na lang sila, magkasundo na lang at palakasin nila. Kung meron mga toxic na tao na nararamdaman nila, sipain na nila agad, wag na nila patagalin pa kung meron mga ganun sa mga GC nila. Ayan din yung inano ko kahapon, yan din ang hinihikayat ko sa mga viewers at saka doon sa lahat ng mga na magkaayos na kasi EDSI kasi yan, ang napituhan talaga EDSI sa mga bagay-bagay na nangyayari na yan. Kaya nga, salamat at yung aking ginawang kahapon ay naanuhan mo rin, ganoon din yung pananaw mo. Kaya ako, nagpapasalamat sa iyo kasi nga sangayon ka doon sa pagkakasundo-sundo at kung may bugok nga, ay alisin talaga yung bugok. Kasi ang isang kain na kamatis kasi, kapag nahaluan niya ng bulok, ay bulok na lahat yan. Ganyan din yung sinabi ko kagabi. Totoo yan. Kasi kagaya ako, tingnan nyo. Ang pag-support ko kay Gingging at kay Birador, talaga namang hindi mapapantayan yan. Kahit na makabirador ako, ayaw ko talaga kay Gingging. Ayaw ko talaga kay Gingging. Kay Birador lang talaga ako. Dahil sa nagmamahalan sila, siyempre mahal ko na rin si Gingging. Tama. Di ba? Kasi hindi naman po pwedeng kung mag-asawa sila, si Birador lang yung susuportahan ko. Unfair naman yun. Parang kalokohan yun. Kaya dapat dalawa sila. Pero ngayon, mas lamang na ang pagmamahal ko kay Gingging kaysa kay Birador. Doon lang. Lumipat na pala. Lumipat na. Mas malamang na yung pagmamahal ko ngayon kay Gingging. So, kagabi naman, update kita. Doon naman sa gabi na live ko na talagang ako nang hikayat na stop na yung issue, stop ka na yung mga bangayan na yan. Nakita ko naman na nag-live din si Dr. Lab, kanta-kanta na rin yung nangyari. Wala na rin siyang
patama doon sa panig ng kabila at doon sa kabilang panig. Pakanta-kanta na lang. At saka ang sabi ko, hindi po pwede yung mag-petition kayo na para mapatanggal ang isang Ay, wala. vlogger. Sabi ko nga, kung yan ay makarating kay Kuya Bal, isa lang ang sasabihin nun, who you? Oo, yun talaga, totoo yun. Diba? Kasi alam naman natin si Kuya Bal, Kaya nga, sa mga kalinga partner at saka sa mga ganyang bagay. Ano ang rason mo bakit ipapatanggal mo yung tao? Kaya nga, hindi naman ikaw yung nagtanggap dyan bilang isang kalinga partner, pero magre-request ka na ipatanggal mo dahil lang sa dito sa issue na ito. Bakit? Ito lang ba yung ginagampanan ng isang kalinga partner? Ito lang love team na ito? Kaya nga, tama. Malawak po yan. Pero para sa akin kasi Kuya Mel, sa totoo lang doon sa aking mga ilang araw ko na pagsusurvey, nonsense din talaga lahat. Kaya nga. Saka nga yung parang pinag-aaway nila si JP at saka si Dr. Love. Sabi ko nga, alam nyo, hindi mag-aaway yan dalawa na yan dahil one kalingap, one family kami. In fact, ginawa ko pa kagabi, doon sa mga, kasi sabi ko nga, hindi naman tayo perfecto. Kung minsan, kilala naman natin yung dalawa na yan, mga taklesa yan eh. Basta na lang kung ano yung naisip nila, sasabihin na lang kagad, hindi muna nila iniisip. Pero sa kanila, biro lang yun. Kaya lang, doon sa mga nakakarinig na nasasaktan, na na-offend, akala nila totoo na. Oo, totoo yan. Yan, kaya sabi ko, in behalf dun sa dalawa kong kasama na kalinga partner, ako na yung humihingi ng pasensya sa kanila. Na sana intindihin na lang nila dahil ganyan lang talaga ang karakter niya mga yan. Hindi naman pwedeng ang karakter ni JP o ang karakter ni Dr. Love, kaparehas ng karakter ko. Kaya ako serious type of character ako. Pagka biro, biro lang. Pagka seryoso, seryoso ako. Hindi ko hinahaluan ng biro ang seryosong usapan. 'Di ba? So, sa kanila, mix, halo yan. Kaya nila pagsabayin yung yung joke. Hindi nila naiintindihan yan ng mga supporters, sponsors at mga fanatics, no? So, sa totoo lang, marami, hindi ko sana papasukin yung issue na yan, yung mga nag-uusapan na yan. Pero sobra kasi yung dami nang nagsusumbong sa akin. Kaya ginawan ko ng paraan para maasikaso o maayos, matalakay doon sa channel ko. At bigyan ko diin kung ano baga talaga yung kanilang mga pinag-aawayan. Pero mga nakalipas na rin kasi Kuya Mel, yung Tagaytay pa nila. Kaya nga. Kaya sabi ko nonsense na yung nangyayari. At saka pinakita naman ni JP kung sino yung mga group chat niya, di ba? Mga taga-Tagaytay lang yun. Kaya nga, yung mga sumbong-sumbong na yan, hindi naman wag kang maniwala hanggat hindi nga nakikita ng dalawang mata mo o naririnig ng dalawang tenga mo. Kaya nga yung request ng mga viewers sa live ko or sa content ko kahapon, ay dapat ma-interview ko rin si Dr. Love at makapagbigay din ng pruweba na kung meron ba talaga na screenshot si Dr. Love. Pero sa ngayong panahon kasi, naobserbahan ko muna kagabi at ang tanong ko rin sa iyo Kuya Mel, at ako'y humihingi din sa iyo ng dapat pa bang interviewin si Dr. Love? Biglang tahimik si Dr. Love kasi. Actually, para sa akin, kahit hindi na-interviewin dahil yung pananahimik ay tanda ng kumbaga ba yan na naintindihan mo na kung ano yung sitwasyon. Di ba? So, yan, sign of respect na rin yan at paghingi ng pasensya, hindi man niya sinasabi, pero yun yung way na nakahingi na siya ng pasensya sa mga lahat ng mga nagawa niya, na hindi naman sinasadya na masabi, dala lang ng mga panibugo ng damdamin. Yan kasi yung yan yung iniisip ko kanina. Sabi ko, parang no need ng interview hindi si Doc Love about doon sa bagay na yun. Kasi ilang live ni Dr. Love na nandun ako, sinusubaybayan ko kung siya magpaparinig pa rin o kung ano pa yung sasabihin niya sa kabilang panig. Pero wala na akong narinig, kanta-kanta lang siya doon, shout out. Ay sabi ko, kung halimbawa i-interviewin ko ulit si Dr. Love at hahanapin ko yung screenshot na yun at walang naipakita si Dr. Love, pwede ba akong bashing na naman? Ano naman kasi yan? Alam mo kasi yan, ayun nga yung sinasabi ko sa hindi naiintindihan ng lahat. Kaming lahat dito ay content creator. Oo, tama yan. Lahat ng posible na pwede mong gawing i-content mo, gagawa ka ng parang para ma-i-content mo yan. So, sana naintindihan, pero hindi naman lahat ng ginagawa namin for content lang. 'Di ba? Meron din naman mga totoo, 'di ba? So, since na kami ay mga vlogger, intindihin niyo na lang yung posisyon namin, kami ay vlogger, content creator, YouTuber. 'Di ba? So, dapat naiintindihan ng marami yan. So, ayun nga, so ako para sa akin, yung sinabi mo, no need na kasi nakita naman natin yung reaction niya. At saka si JP nag-sorry naman. Nag-sorry na talaga si JP. So, at talagang nanawagan na rin naman si JP na tama na. Kasi napiktuhan na nga yung HC community. Kaya nga sabi ko, kung tayo magsasama-sama, yung mga toxic, tanggalin natin, lahat tayo, ang magbe-benefit ng marami tayo kasi magtutuloy-tuloy na yung vlog. Di ba? So, dapat na lang wag na yung sumbungan-sumbungan, no? Magkaisa. Sabi ko, maputol ko yung salita mo, Kuya Mel, sabi ko nga doon sa live ko, real talk lang ako. Alam niyo, kung gustuhin ko, yung tuloy-tuloy ang away ninyo, walang problema kasi pwede nating gatungan pwede kong gatungan, pero andito kasi kayo sa community. Kaya nga.
Tsaka kinoprotektahan natin ang EDSI. Oo, pinoprotektahan din natin ang EDSI. Pero kung yun halimbawa ay content for content tayo, Palalakihin ko yan. palalakihin pa natin yan. Oo. Kasi, Kaya lang siyempre apektado yung EDSI. Diba? pwede natin pagsabungin yung dalawa, pero hindi natin ginagawa. Kaya nga. Diba? At yung proteksyon na natin, yung programa. Meron akong gustong magsabong. Sino? Ayun. Sino? Yun. Ikaw? Oo. Iba na naman yung topic mo. Ba't na iba kasi yung topic? Hindi ko pa interview Kasi nakikita ko matutulog sana ako nagiging mahal ko na tuloy si Gingging. Ayoko na sa'yo. Parang gusto na kita i-bash Matay tayo dyan. Hindi, yung ko, yan din yung opinion ko. Siguro mamaya sa live ko, itatanong ko rin sa iba. Buti na nga lang at apunta ka rito, nagtanong ka rin sa akin. At ako nagtanong din sa iyo kung ano. Pero same yung ating paniniwala na no need for interview kay Dr. Lab. Tama. Yung aking pananaw, kasi kausap ko na rin naman si Dr. Lab na sabi ko, pupunta ako dyan. Interviewin kita. Open naman si Dr. Lab. Sabi ni Dr. Lab, sige, punta ka rito. Interviewin mo ako. Sabi ganyan. Pero iniisip ko kasi, parang no need na kasi nalahimik na siya kagabi. Kaya nga, tama. So nalahimik hindi na kailangan, sabi nga, ang tumahimik na, wag mo nang bulat-latin. Para hindi na umingay. Oo. Kaya nga. Ganun lang. So, ayun mga kalingap, mga ate, mga kuya. So, narinig natin si Birador mismo, aktual, na kinausap natin. Ayan. So, ang last message mo na lang sa mga EDSInians, mga followers, mga lahat ng mga panatiko. Ito yung masasabi ko sa lahat ng mga panatiko o talagang viewers ng EDSI. Huwag kayong magkampihan. Kung meron mang nagtatalakayan dito at nagtatalakayan doon, huwag kayong sumama doon kasi ang maapektuhan ay yung inyong iniidolo na EDSI. Yun yung aking masasabi at kung lagi ang sinasabi ko sa aking mga live. Huwag kayong magsusumbong na laban doon sa isa at laban doon sa isa kung ang maapektuhan naman ay yung EDSI. Kung talagang mahal ninyo ang EDSI. Pero kung hindi ninyo mahal ang EDSI at andyan lang kayo para mag-comment at para mag-away yung dalawang vlogger, ay wala akong magagawa dyan. Pero kung mahal ninyo ang EDSI, itigil ninyo yung mga ganyang sumbong-sumbong, yung mga ganyang comment laban doon sa isang vlogger. Kasi ang nangyayari kasi mga kaibigan ay parang pinagsasabong yung dalawang vlogger na hindi naman dapat at kinakailangan na magsuportahan. Tama. Hindi kinakailangan paghiwalayin yung dalawang vlogger para yung isa ay umalis sa EDSI at yung isa ay manatili. At saka hindi pwede magtanggal. Oo. Dapat mas maganda kung salig pwersa yung dalawang vlogger na nagpo-promote sa EDSI. Tama ba? Oo. Sangayon ka ba doon, Kuya Met? Sang-ayon ako dyan. Basta ikaw pa, Boss B. No, yun lang ang masasabi ko, Kuya Met. Ganyan ka kalakas sa akin Wala Pero mas mahal ko na si Gingging. Huwag mong mahal ito ako, may mahal dito. So, Palila, maraming salamat, Boss B. Salamat. Thank you. God bless. Bye-bye. So yun mga kalingap, mga ate, mga kuya, mga ka-OFW, yan narinig natin yung panig. Bukod doon sa live ko kagabi, yung aking point of view kagabi at yung panawagan ko kagabi, narinig mismo natin kay Boss B. Ito, sariwang-sariwa, yan, nakita nyo naman, hindi bilasayan. So, narinig natin sa kanya kung ano yung kanyang opinion at kanyang saloobin doon sa mga issue. So, halos parehas kami ng paniniwala. So, maraming salamat po lahat sa inyo. Yan, Boss B. Maraming salamat po sa ating mga ka-EDSI at sa lahat ng buong kalingap. Mega love shoutout sa inyo at maraming salamat sa lahat ng mga naniniwala sa atin. At salamat din kay Kuya Mel na parehas yung aming opinion sa mga bagay-bagay na nangyayari at issue dito sa loob at labas ng kalingap. Thank you, Kuya Mel! Ayan, so salamat din. At ako po ngayon ay mag-i-scout. No? Mag-i-scout tayo. Yan, kaya kita nyo yung nakagear up ako ng pang-scout. Yan, magbumotor lang ako. Maghapon tayo ngayon sa kalsada. So, sana po yan, pakiusap ko lang po yan na hindi lang po EDSI yung suportahan natin. Suportahan nyo din po kaming mga charity vloggers. Yeah, tama. Yan, i-marathon nyo din po kami. Yan, sa ganun, magtuloy. Meron tayong love team, meron tayong mga pagtulong na ginagawa. Mas malawak yung magagawa nating kabutihan sa ating mga kababayan. So, yun lang po mga kalingap, ang laging sinasabi ni Kuya Mel, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Yan. Mabuhay tayong lahat hanggang gusto natin ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. God bless and I love you 3 times a day. Bye-bye. Bye! Natutong magmahal ng totoo. At kung sakaling ikaw ay mapadaan, sumama ka sa aming tinatahak na daan. Sa laylayan ng
mas marami pang kayang abutin. Hanggat may luha na kailangang Punasan. Hindi kami titigil sa pagtulong kailanman. Ito ang aming